Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ika-42 yugto ng ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation. Ngayon po ay may tema tayo na to me, to be committed unto the Lord is. Ayan, before tayo mag-start, maaari po bang yumuko ang bawat isa at umusa ng panalangin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa oportunidad na binigay mo sa iyong lingkod na muli ay makakapagpahayag, makakapag-share na experience ko, Panginoon, yung commitment ko sa iyo, Lord. Salamat Panginoon dahil sa mga ganitong gawain ay nagkakaroon kami ng sharing ng mga experiences, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin. Salamat Panginoon, dalangin ko, Panginoon, yung mga makakapakinig, mga kapatiran, Panginoon, na nasa ibang bansa, nasa mandakong lugar dito sa Pilipinas, Panginoon, nawa ang lahat ng lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay magbigay sa kanila, Panginoon, na encouragement sa buhay, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Salamat Panginoon sa araw na to, Lord God, na may kalakasang ibinibigay ka, Panginoon, sa akin, sa bawat isa, Lord God, na nakapakinig, Panginoon, at sa bawat sumusubaybay, Panginoon, sa aming prayer and fasting for the nation, Panginoon. Salamat Lord, nawa Panginoon, itago niyo lamang Panginoon ako sa inyong likuran, nawa ikaw lamang Panginoon ang siyang maitaas, ang maparangalan higit sa aking sarili, Panginoon. At ikaw lamang siyang makita, Panginoon, sa mga sasabihin ko at sa mga i-share ko. We thank you Lord, in Jesus name we pray, Amen. Amen. Yan po, tayo po ngayon ay nasa 42 yugto na po ng ating 40-day prayer and fasting for the nation. Ulitin ko po ang ating tema, to me, to be committed unto the Lord is. Siyempre, unahin po muna natin sa mga objectives na ating pag-uusapan po ngayong araw. Ang number one objectives po ay my personal view on what it is to be committed unto the Lord. So, sa aking pananaw, ano ba yung dapat kong i-commit para sa Lord? So, tayo bilang isang Kristiyano, ako personally, siguro wag na natin masyadong pahabain pa. Ano ba yung magiging commitment ko para sa Lord? Ano ba yung personal na pananaw ko kung ano ang dapat i-commit para sa Panginoon? So, syempre, unang-una ang kailangan natin i-commit para sa Panginoon, ako personally, is yung time. Then yung strength natin, then yung faith natin para sa Lord. So, ba't ko nasabing time? So, pag committed ka sa Lord, kailangan mo ng oras. So, minsan yung personal na oras mo, talagang magagamit mo yan. Mauubos talaga yan. Pero lagi nating iisipin, yung time na ibinibigay natin sa Lord is napaparangalan siya. So, sa akin, yun talaga ang kauna-unahan dapat i-commit sa Panginoon, yung oras talaga natin. Alam naman natin na hindi lahat ng Kristiyano or hindi lahat ng mananampalataya nakapagbigay ng oras para sa Panginoon. So ang oras, kung sa tingin natin, sa totoo lang, ang sarap sayangin ng oras sa kung ano mga bagay. Pero nga, dahil nakakilala tayo sa Panginoon, dahil may Diyos na tayong pinaglilingkuran, ang oras natin ay dapat din ay para sa Panginoon. So, meron tayong oras para sa personal nating mga buhay. Ayan. Pero yung oras na dapat na inilalagay natin dito sa mundo, ay yung oras ay para sa Panginoon. So, yun yung pananaw ko bilang isang Kristiyano kung ano ba talaga ang dapat i-commit sa Panginoon. Kasi maraming Kristiyano, ako lalo na personally, maraming times na marami akong pagkukulang sa Panginoon, yung oras na ibinibigay ko sa Panginoon. Pero sobrang mabuti ang Panginoon sa buhay ko, dahil sa kabila na minsan sa kabisihan ko, minsan nakakalimutan ko na ang Panginoon, pero may ginagamit ang Panginoon para magpaalala sa akin. Kagaya ng mga leaders namin yan sa Church of the Living Faith, mga leaders namin na nagpapaalala na ito na, kagaya sa mga youth namin, mga kabataan, today is the Lord's Day, every Sunday po yan. Kailangan natin umatin, kailangan natin magpalakas para sa Panginoon. So, napakahalaga talaga para sa akin ng oras na ibibigay natin sa Panginoon. Kasi, diyan magsisimula ang lahat. Kung hindi mo bibigyan ng oras ang Panginoon, ano yung commitment na binigay mo para sa Panginoon?
Yung oras lang ba na natitira sa'yo? Yung oras lang ba kung kailan ka free? Yung oras ba na, na mas pabor sa'yo? So sa akin personally, hindi po talaga okay yun. Kung magbibigay ka ng time sa Lord, ibigay mo yung full blast mo, ibigay mo yung the best para sa Panginoon. Yung oras na may ibibigay mo sa Panginoon. Kasi yung oras is napakahalaga niyan. Di ba nga sabi, time is gold. Talagang time is gold kasi sa Panginoon napakahalaga ng oras na may ibibigay natin sa Kanya. Kahit sa personal relationship natin, mahalaga na may oras tayo sa Panginoon. Yung quiet time natin sa Panginoon, yung devotion natin para sa Panginoon. Kasi doon tayo unang-una nasusubok ng Panginoon, yung oras na ibinibigay natin sa Kanya. So, yun, sa pananaw ko, ang aking pananaw, kung ano ang dapat natin i-commit sa Panginoon. Ako personally is yung time. Second po is my personal experiences or struggles on staying committed unto the Lord. O yung aking mga personal na karanasan o mga pakikibaka sa mga problema, then pananatiling nakatuon kay Lord. So sa akin, yung mga personal na karanasan ko o yung mga hamon na problema na dumarating sa buhay ko is nung hindi pa ako Kristiyano talaga, sobrang ang daming problema na dumarating, ang daming struggle na dumarating sa buhay ko. Sobrang daming pagsubok na dumarating na kahit ang pamilya ko pinapasok na ng diablo, na talagang nagkaroon na dumating sa point na nasira yung family ko, naghiwalay yung mother ko saka yung father ko. Pero simula nung nakakilala ko sa Panginoon, nalaman ko yung purpose ng Lord sa buhay ko, na pag may problema lang ba tayo, lalapit sa Panginoon? Pag masaya lang ba tayo, lalapit sa Panginoon? Or pag nasa punto ka na parang wala ka ng pag-asa, saka ka lang ba lalapit sa Panginoon? Na-realize ko sa personal experience ko, yung mga karanasan sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Minsan tinatawanan ko na lang na, nalagpasan ko to. Na-overcome ko to. Yun ay lahat ay dahil sa Panginoon. Na-overcome ko lahat ng pakikibaka ko sa buhay, lahat ng karanasan kong dumating sa buhay na sobrang, kahit sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking problema, alam ko kasama ko ang Panginoon. Kaya yung commitment ko sa Panginoon, never kong binitawan yan. Never kong inalisan yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay ko, alam kong ang Panginoon ay laging nakaalalay sa akin. Ang Panginoon ay laging nakagabay sa akin. Never kong naramdaman na iniwanan ako ng Panginoon. Amen po. Amen. Never kong naramdaman na nag-iisa ako, na kahit na maging ang family ko, hindi ko na rin maasahan. Kahit yung family ko, hindi na rin ako, kahit yung mga parents ko, hindi na rin ako matulungan emotionally. Yan. Kahit sa pag-aaral. Pero salamat ako sa Panginoon dahil inalaw ng Panginoon mangyari sa buhay ko yung mga ganong pagsubok. Sobrang daming mabibigat na bagay. Diba? Gaya ko nung nakwento ko, mga last devotion ko po, na-share ko po sa inyo na tipong parang tatalon ako nun sa isang tulay kasi nga sobrang problematic na ako sa away ng magulang ko, na pagkakainin ng mga anak nila, pag-aawayan pa nila, pero pansarili nila is nagagawa nila ng paraan. Yun, nagtangka ako magpakamatay. Yung tipong, natawa nga po ako dun kasi tatalon po ako ng tulay. Pero nasa isip ko, marunong akong lumangoy. Pero doon ko na naramdaman yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Na hindi pa ako Kristiyano noon doon ko naramdaman yung care ng Panginoon sa akin na sasayangin mo yung buhay mo sa ganung klaseng problema. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakakilala ko sa Kanya. At alam ko yung commitment ko sa Kanya sobrang tibay. At wala na tayong mga Kristiyano, ako bilang isang Kristiyano, sa personal experience ko, wala na tayong panahon para tumingin pa sa tao. Sino ba ang pinaglilingkuran natin? At sino ba yung pinanghahawakan natin? 'Di ba? Ang Diyos lamang. Ang Diyos lang ang kinakapitan natin. So sa akin dito, yung mga personal kong karanasan sa mga pagsusubok na dumating sa buhay ko, tunay nga ang Panginoon ay mabuti at dakila sa buhay ko dahil nag-stay pa rin ako bilang isang lingkod niya. Hindi ako natibag ng kahit anong bagyong dumating sa buhay ko, kahit anong problema
Sabi ko nga, pinanghawakan kong Bible dun sa Santiago 1:1-2 na magalak tayo kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dahil sa pamamagitan ng mga pagsusubok na dumarating sa buhay natin ay doon mas tumitibay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tandaan natin na ang pananampalataya natin sa Panginoon ay kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin nararamdaman, pero once na nanampalataya at nagtiwala tayo sa Panginoon, mananatili tayo. Ako sobrang subok ko na ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Amen. Amen. Sobrang yung tiwala ko sa Panginoon, alam ko yung commitment ko sa Panginoon, hindi nasasayang. Yung oras na ibinibigay ko sa Panginoon ay hindi nasasayang. Bagamat napapagod sa dami ng gawain para sa Panginoon, pero sa kabila na pagod ka, yung puso mo masaya. Yung espiritu mo lumalago at naiintindihan mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Yung time, yung effort na binibigay mo sa Panginoon, yung treasure na ibinibigay mo sa Panginoon, tandaan natin hindi mawawalang bahala yan, kundi ang Panginoon ang magbabalik sa atin ito. Yan, yung pangatlo natin is how I plan to grow deeper in my commitment unto the Lord. So, paano ko pinaplano na lumago ng mas malalim pa sa aking pangako sa Panginoon. So, ako this year, di ba, ang ano natin is strive. So, kailangan talaga natin magpursige. Kailangan natin kumilos, lumabas. Huwag tayong muna sa comfort zone natin, mag-share, to share the Word of God. Yan, sobrang natutuwa ako sa aking simbahan na aking kinakaaniban ng Church of the Living Faith na Botas. Sobrang ang daming oportunidad na ibinigay ng Panginoon, ang daming gawain na ibinibigay ng Panginoon, simula pa lang sa kids, simula pa lang sa mga youth, maging sa evangelism. Sobrang nagagalak ako na bagamat ako personally pagod, may mga problemang nararanasan, pero sobrang saya pala. Sobrang saya na maglingkod talaga sa Panginoon. Sobrang dito sa number 3 objective natin, paano ko pinaplanong lumago na mas malalim sa Panginoon. So, ang unang hakbang na ginagawa ko is wala akong ma-miss na gawain para sa Panginoon. Sa ministry, sa pagtuturo, ayan, amen, sa pagme-mentor, yan, salamat sa Panginoon sa wisdom na ibinibigay niya sa akin, sa kalakasang spiritual na ibinibigay niya sa akin. Mas doon ko naunawaan na kailangan ko pang mas magpalalim sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga pagsunod sa kanyang mga utos, sa mga kanyang kagustuhan, dahil wala naman ang Panginoon na ibinigay sa atin na makakasama para sa atin. Tanging ang Panginoon, alam niya ang mabuti para sa atin. So dito, marami akong plano para sa Panginoon. Marami akong hakbangin para sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng mga leader, the more na umalis ka sa comfort zone mo, the more na hinahayaan mong papasukin mo ang Panginoon sa puso mo, mas marami oportunidad ang darating sa buhay mo. Kaya sobrang natutuwa ako sa church namin ngayon na sobrang daming gawain na binubuksan ang Panginoon para sa amin. Hindi lang sa aming mga leader, kundi sa mga kabataang mga sumisibol ngayon at sa mga kabataan na tinuturuan ngayon. Kaya so yan, maraming plano at dalangin ko na bigyan ako ng kalakasan ng Panginoon, lakas ng loob, lakas ng spiritual. Yan, amen. Talagang iniiyak ko sa Lord na bigyan niya ako ng kalakasan para ihayag pa ang kanyang salita, i-share the Word of God para sa iba. Ayan, pang-apat po, how do I encourage others to stay committed unto the Lord? Or paano ko hinihikayat ang iba na manatili na nakatuon kay Lord? So, gaya po ng sinabi ko, ako, personal experience sa mga mentees ko po, sobrang ang daming pagsubok din nila na nararanasan. So, paano ko ba sila na-encourage? Through experiences. Yung mga naranasan ko sa buhay bilang isang Kristiyano, yung mga naranasan ko nung hindi pa ako Kristiyano, nang hindi pa nakakilala sa Lord. Alam naman natin ang mga kabataan ngayon, or kahit tayo, di ba, na mga matatanda na nasa tamang edad na, is hindi talaga tayo nilulubayan ng diablo. Sabi nga, di ba, ang diablo, nagtudoble yan, nagtitriple yan, para guluhin tayo, para ilayo tayo sa Lord. Yun, na-share ko sa mga mentees ko or sa mga kapwa mentees nila, or kahit sa aming mga leader, nakapag-share kami ng mga experience namin, at talagang nakakapag-encourage ito sa
kapwa namin Kristiyano, lalo sa mga tinuturuan ko na kumapit lang kayo. Ang Panginoon, lagi nandyan yan. Need mo lang na yung devotion mo, kailangan consistent yan. Yung personal relationship mo sa Panginoon, kailangan consistent yan. Yung prayer mo, kailangan consistent yan. Hindi pwedeng on and off. Hindi pwedeng pag mainit ka lang sa Panginoon, magdi-devotion. Hindi pwedeng pag mainit ka lang sa Panginoon, saka ka magpe-pray. Hindi pwedeng pag mainit ka lang sa Panginoon, saka mo lang siya tatawagin. Dapat ang Panginoon dapat lagi ang ating inuuna higit sa lahat. Kasi yung problema natin, di ba nga sabi sa Bible, walang pagsubok ang binigay ng Panginoon na hindi natin kaya. Tapat ang Panginoon sa atin at dakila. Hindi niya tayo iiwanan bagkus sasamahan niya tayo. Kung may, sinasabi ko sa mga mentees, kung may mga problema kayo, ilis nyo. Yung problema sa family nyo, problemang financial, o problemang personal, ilis nyo yan. Tapos ipag-pray nyo yan. Huwag kayong titigil hanggat walang nangyayari sa mga prayer nyo. Huwag kayong titigil hanggat wala kayong nakikitang improvement doon sa pinagpipray nyo. Tandaan natin, ang time ng Panginoon is mas mahaba kaysa sa time natin. Huwag lang tayo maiinip. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ako, sobrang dami kong pagsubok na naranasan. Talagang sinishare ko sa kanila yung mga experiences na naranasan ko bilang isang Kristiyano at yung hindi pa ako nakakilala. Naranasan ko sa family ko, nakaranas ako ng kapos ako sa financial, nagkakaroon din ako ng anxiety, ng stress, pero lahat pala ng mga bagay na sinasabi ko sa kanila is walang kabuluhan. Kung iisipin lang natin yung problema, kung hindi tayo mag-iisip ng mga solusyon para sa problema. Sinasabi ko sa kanila, ang problema hindi yan tinatambayan, sinusolusyonan yan. So doon na i-encourage ko sila, na sabi ko sa kanila, patuloy lang kayong kumapit sa Panginoon. Yung personal relationship niyo sa Lord ay isa sa pinakamahalaga. Isa sa sangkap ng isang pagiging Kristiyano yun. Amen? Isa yan sa sangkap kung paano ka lalago. Kasi kinakausap mo ang Lord eh. Kumbaga parang ino-honor mo ang Lord, napaparangalan ng Panginoon dun. Once na siya yung una nating tinatap, siya yung una nating kinakausap higit sa lahat. Buti sana sa mga barkada natin, once na nakapag-share tayo, buti sana kung maganda yung may sasabihin nila. Yun ang sinasabi ko sa kanila, na higit sa lahat, ako sabi ko sa kanila, higit sa lahat, ang unang sasabihin ng Panginoon, higit sa akin, higit sa ating mga leaders, andito kami para sumuport. So, sa pamamagitan nun, tinuturuan ko sila na manatili sa Panginoon, sa encouragement na sinasabi ko sa kanila, na tuloy lang, na kahit sobrang hirap, kahit sobrang tagal ng proseso ng Panginoon, mag-antay tayo. Kasi lahat ng bagay na ipinagkatiwala natin sa Panginoon ay hindi mawawalang bahala, kundi magkakaroon ng solusyon, magkakaroon ng bunga na kasiyasiya at masaya sa puso. Alam naman natin yan kung ano talaga ang plano sa atin ng Panginoon. Wala namang pinlano ang Panginoon na makakasama sa atin, kundi ang lahat ng ibinibigay sa ating Panginoon ng utos, yan, kagustuhan ng Panginoon. Hindi lang naman basta kagustuhan ng Panginoon yun, kundi yung kagustuhan ng Panginoon na yun ay tayo rin ang magbe-benefits. Kaya yun, hinihikayat ko sila na laban lang. Andiyan ang Panginoon handang umagapay sa atin, handang umalalay sa atin. Tandaan natin ang Panginoon ang siyang nakakapit sa atin, hindi tayong nakakapit sa Kanya. Dahil kung tayo ang nakakapit sa Kanya, amen, matagal na tayong nakabitaw sa Kanya. Pero ang Panginoon ay mabuti. Sa kabila na tayo makasalanan, sa kabila tayo ay nakakalimot sa Kanya, hindi tayo nakakati ng mga gawain niya, tapat pa rin ang Panginoon sa Kanyang mga lingkod. Bagamat, diba sabi nga, iiwanan niya ang 99 na tupa para sa isang nawawala tupa. At tayo yun. Kailangan nating kumapit lang sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, na yung commitment natin sa Panginoon, wag nating kakalimutan, dahil yun ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagiging Kristiyano, na para tayo lumago. Hindi lang tayo yung lalagaw, kundi yung mga taong nasishare din natin, yung mga taong na-encourage din natin. So, i-impart natin sa kanila yung commitment natin para sa Panginoon. Yung commitment, it's not about word, 'di ba? Hindi to tungkol sa sinabi mo lang na committed ka, yung commitment mo sa Panginoon matibay. Kundi sa kabila ng pangako mo sa Panginoon, sa commitment mo sa Panginoon, ang kaibigan mo ay isang responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Isang malaking responsibilidad na ibinigay sa iyo sa Panginoon. To share the gospel, manampalataya sa Kanya, kilalanin siyang Diyos,
kilalanin siya bilang isang tagapayo natin. Isa siyang mabuting Diyos sa buhay natin. So kung ikaw kabataan, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang edad, kung ikaw committed ka sa Lord, yung commitment mo sa Panginoon ay hanggang ngayon ay patuloy. Tandaan natin, blessed tayo once na binigyan tayo ng tungkulin ng Panginoon, once na binigyan tayo ng responsibilidad ng Panginoon. Basta yung commitment natin, pagtibayin natin, kumapit tayo sa Panginoon, at wag na wag tayong aalis sa lugar ng Panginoon. Kasi alam natin, ang diablo nagtitriple, quadruple yan. Tinitingnan lang tayo ng Lord kung hanggang saan yung makakaya natin. Pag hindi natin alam yung gagawin natin, pag hindi natin alam kung saan tayo tatakbo, lagi nating isurrender sa Panginoon. Yung problema na nararanasan natin, problema din ng Panginoon yan. Kaya yung commitment natin sa Panginoon, wag natin bibitawan yun. Magpatuloy tayo sa Panginoon, never niya tayong iiwanan, at lagi siyang nandiyan para sa atin. Saan man tayo dali mga paa natin, ano man ang gawa ng kamay natin, ano man ang labas ng mga bibig natin, ay tanging ang Panginoon ang siyang mapaparangalan, ang siyang maitataas higit sa ating mga sarili. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon sa experiences na pinaranas niya sa akin, at nang sa gayon ay naihahatid ko rin po sa inyo, sa mga kabataan, sa mga may edad, sa mga may asawa, ayan, sa mga bata. Ayan, salamat sa Panginoon. Tuloy lang natin yung commitment natin sa Panginoon, na wag natin bibitaw. Amen. Ayan, salamat sa Panginoon. Let's closing prayer po. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, na tunay nga ikay mabuti, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng lakas, ng spiritual, lakas ng physical, Panginoon, para magpatuloy sa iyo, Lord. Sa wag lang namin bibitawan yung commitment namin sa iyo, Panginoon. Yung inaatang mo sa aming responsibilidad, Panginoon. Samahan nyo kami, Lord, kung kami man ay napapanghinaan ng loob, kung kami man ay nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Samahan nyo kami, kaya patawarin nyo kami, Lord, kung kami nakakagawa ng kasalanan sa iyong banal na harapan. Patawarin nyo kami, Panginoon. Dalangin din ng Ama, Panginoon, ng mga nakakapakinig ngayon, Lord, nakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, experiences na ibinigay mo sa akin at naibahagi mo sa kanila. Nawa, Panginoon, ay ma-impart ito sa kanila sa pinakamalalim at pinakamatabang puso nila, Panginoon. Sa gayon ay may sa buhay nila, maiganap nila, Lord God. Dahil iyon ay kagusto mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin din, Ama, yung mga sa ibang bansa, ang aming bansa, Lord God, ang mga nakatira doon, Lord God, yung mga naghahanapin, Lord. Patuloy sila pag-ingatan, Lord God. Bagamat, Panginoon, malayo sila, Lord. Alam ko, Panginoon, na may mga commitment din sila na ibinigay sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil tunay ka na mabuti at dakila sa aming mga buhay, na patuloy nagpapaalala na sa kabila kami ay nakakaranas sa mga pagsubok, Lord, nandiyan ka para umagapi sa amin. Lagi ka nandiyan, Panginoon, para mag-guide sa amin, Lord God. Hindi ito tungkol sa swerte, Lord God, kundi ito'y tungkol sa biyayang ipinagkakaloob mo sa amin at sa pag-ibig na ipinararanas mo sa amin. Salamat, Panginoon, at i-bless mo, Panginoon, ang mga nakapakinig, sa puman ng kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, i-bless ito, Lord God, ng siksik, liglig at ng gumamo. We thank you, Lord. Salamat sa pagkakataon to, Lord God, na i-share, Panginoon, ang iyong magandang balita, ang iyong kabutihang loob na ibinigay sa bawat kapatiran, Lord God, nandito, Lord God. Tayo ko lamang siyang maitaas, maparangalan at madakila higit sa aming mga sarili. We thank you, Lord. In Jesus name we pray. Amen. Amen. God bless everyone.